Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ay mag-uulat tungkol sa ilan sa mga pinakakilalang akda sa politikang Pilipino. Ang aming nais na iulat ay ang Ibong Adarna, Florante at Laura at Noli Me Tangere. Halina't samahan niyo kami sa isang makabuluhang paglalakbay sa mundo ng ating literatura. Ang unang akdang aming iulat ay ang Ibong Adarna, isang korido o tula na may sukat at tugma na isinulat noong panahon ng Kastila. Ang autor ng akdang ito ay hindi tiyak, ngunit ito ay bahagi na ng ating mayamang panintikan. Tungkol ito sa tatlong prinsipe, sina Don Pedro, Don Diego at Don Juan, na may layuning mahuli ang mahiwagang Ibong Adarna upang mapagaling ang kanilang amang hari. Ang ibong ito ay may kakayahang umawit ng nakakagaling na himig, ngunit ang kanyang dumi ay maaaring makapinsala. Ang akdang ito ay nagtuturo sa mabuting asal, lalo na sa pagiging matapat, matiisin at mapagpatawad. Ang susunod na akda ay ang Florante at Laura. Isinulat ni Francisco Balagtas. Isa rin itong awit o tula na may sukat at tugma. Naganap ito sa kaharian ng Albania, ngunit ang tema nito ay nagpapakita ng mga suliraning panlipunan sa Pilipinas noon. Ito ay umikot sa buhay ni Florante, isang magiting na mandirigma at ang kanyang pag-ibig kay Laura. Napakaraming pagsubok ang kanilang hinarap, mula sa pagtataksil, labanan at pagtatanggol sa bayan. Ito ay isang kwento ng pagmamahal, pagtatanggol sa tama at pagtitiis sa gitna ng kaguluhan. Ang huli naming akda ay Noli Me Tangere, na isinulat ni Dr. Jose Rizal, isang nobela na tumatalakay sa tunay na nangyayari sa Pilipinas noong panahon ng kolonyalismong Kastila. Ang pangunahing tao andito ay si Juan Crisostomo Ibarra, isang edukadong Pilipino na nais baguhin ang lipunan sa mapayapang paraan. Ngunit dahil sa katiwala at pag-aapi ng simbahan at pamalanon, siya ay naibit sa napakaraming pagsubok. Ito ay akdang gumising sa damdamin ng maraming Pilipino upang ipaglaban ang kalayaan at katarungan. Isa itong refleksyon ng lipunan at nananatiling mahalaga hanggang ngayon. Ibong Adarna, mga aral, pagiging matapat at mabuti sa kapwa. Si Don Juan ay laging gumagawa ng tama kahit siya ay niloloko ng kanyang mga kapatid. Pagtsatsaga at sakripisyo. Kahit mahirap ang paglalakbay, hindi sumuko si Don Juan. Mapagpatawad. Kahit nasasaktan siya, pinapatawad pa rin ni Don Juan ang kanyang mga kapatid. Katarungan laban sa kasakiman. Itinuturo ng kwento na ang kasamaan ay may kapalit at ang kabutihan ay nagwawagi. Florante at Laura, mga aral nito, pagtitiis sa gitna ng pagsubok. Maraming hirap ang dinaanan ni Florante pero hindi siya sumuko. Tunay na pag-ibig ay nananatili. Sa kabila ng hadlang, nagwagi pa rin ang pagmamahalan ni Florante at Laura. Pagtanggol sa bayan at katarungan, mahalaga ipaglaban ng tamang kalayaan. Hindi lahat ng kaibigan ay tunay. Ipinakita ng akda ang pagtaksil ng mga nagpapanggap na kaibigan. At panghuli, Noli Me Tangere. Mga aral nito, una, pagmamahal sa bayan. Si Ibarra ay ginamit ang kanyang edukasyon upang subukin baguhin ang lipunan. Pangalawa, laban para sa katarungan at katotohanan. Ipinapakita ang pang-aapi ng simbahan at gobyerno at ang mga pangangailangang kumilos para itama ito. Pangatlo, boses na mahihina. Binigyan ng boses ang mga hinapi gaya ni Narcisa, Basilio at Crispin. Panghuli, kahalagahan ng edukasyon at pagbubukas ng isipan. Naniniwala si Rizal na sa pamamagitan ng kaalaman ay makakamit ang tunay na pagbabago. Ang Ibong Adarna ng book fair na ito ay binibenta namin sa halagang 300 pesos. At ang Florante at Laura na book fair ay binibenta namin sa halagang 200. At ang
panghuli na binibenta namin ay ang Noli Me Tangere sa halagang 400. Sa kabuuan, ang mga akdang Ibong Adarna, Florante at Laura at Noli Me Tangere ay hindi lamang mga katang-isip. Isa sila sa mga salamin ng ating kultura, kasaysayan at pagpapahalaga bilang mga Pilipino. Sana po ay mas munawaan ninyo ang kalagahan ng ating panitikan. Sana ay patuloy tayong magbasa, mag-aral at magmalasakit sa ating sariling akda. Maraming salamat po at mabuhay ang panitikang Pilipino.